Nagwa-wonder din ba kayo kung bakit kayo umabot sa puntong natatakot na kayo kung anong iisipin ng ibang tao sa inyo? Yung tipong kino-consider mo na yung mga desisyon mo dahil iniisip mong ano kayang iisipin ng ibang tao kapag gawin ko to. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Kyle, isang baguhang negosyante, may 3 taong experience sa mundo ng accounting bookkeeping. I-share ko dito ang isa sa mga dahilan kung bakit umabot sa puntong nagiging considerate tayo sa kung anong iniisip ng iba. Nagiging people pleaser kumbaga. Okay, game. Simulan na natin, short video lang to. Okay? So, isa sa mga rason kung bakit nangyayari yung mga ganyang bagay na iniisip na natin kung anong iniisip ng iba ay dahil lang naman yan na nilelet natin na i-describe tayo ng ibang tao. For example, nagtanong kasi isang tao, pre, ano ang tingin mo sa akin? Kung i-describe mo ko, ano ako sa paningin mo? Pag sinabi niya, pre, ano ka lang naman, pogi, mabait, nagpapautang, at sobrang maawain sa mga kapwa-tao, hindi marunong magalit. At kapag kinonsider mo yung sinabi niyang gano'n, na nagpapautang ka, na sobrang bait mo sa kapwa, matulingin ka, ayaw mo tuloy siyang madismaya. Kaya kapag nanghihingi siya ng tulong sa'yo, pinapahiram mo. Kasi yun ang tingin niya sa'yo. At kinonsider mo kung anong tingin niya sa'yo. Kinonsider mo yung ano ang nasa isip niya na i-describe ka. Hindi lang yan nangyayari sa ganyang sitwasyon. Sa napakaraming bagay. Nangyayari yan especially sa mga sikat na tao, mga aktor, mga actress, mga content creator. Pero ang realidad, kailangan nating makalaya sa kung anong description ng ibang tao sa atin. Kailangan nating makalaya na hindi lang tayo mabait. Meron din tayong kasamaan. Meron din tayong iligan. Joke lang. Meron din tayong kakupalan. Meron din tayong bad side. Kasi sa totoo lang guys, no, napakahirap mabuhay sa expectation ng iba. Napakahirap mabuhay na piniplease ang ibang tao. At hindi talaga natin perfectly na may-execute yan. Sa simula, hindi mo mamalayang nagiging people pleaser ka na, not unless hindi mo na makilala sarili mo. Not unless lumabas ka ng bahay, pepekein mo na yung sarili mo, lalabas ka ng bahay na dapat nakaayos, nakapormal, ayusin mo yung pag-iipag-usap mo, kumakamay ka sa lahat. Parang nawawala yung sariling identity mo na minsan gusto mo ring mapag-isa, gusto mo maging suplado, hindi mo lang trip makipag-usap. Eh kapag may nasupladuhan ka dyang someone, tapos natag ka as napaka-friendly mo na tao, lubog ka. Dahil unang-una, nilet mo yung ibang tao na i-describe ka. Nilet mo yung tao na magkaroon ng expectation sa'yo. At sa totoo lang, ang dapat talaga natin gawin, we should be undescribable. We should be undefined. Bakit ba? Kasi iba-iba naman tayo ng lifestyle. Iba-iba tayo ng pinanggalingan, ng pamilya, ng friends, iba-iba tayo ng spiritual life, iba-iba tayo ng mga factors kung bakit tayo naging ganito ngayon. Paano tayo magdesisyon, paano tayo magsalita, paano tayo nag-end up sa ngayong sitwasyon natin. Napakaraming mga factors kung bakit hindi tayo dapat nadi-describe sa isang bagay. Hindi dapat tayo nadi-describe na mabait lang tayo. Hindi tayo mabait. Hindi, walang taong totoong mabait. Meron yan, nakikita natin sa panlabas na anyo. Pero hindi tayo lahat mabait all the time. Meron din naman tayong time na feel natin maging mabait. Meron din namang time na feel natin na maging kupal, di ba? Maging tayo talaga, di ba? Maging suplado, maging malungkot, magalit, mawalan ng pasensya. Kaya kapag nilet natin yung sarili natin, mako-compress natin o masusuppress natin yung pagkatotoong tayo. Mawawala yung identity at hindi mo mapapahalagahan kung ano talaga yung totoo mong nararamdaman. At napaka-importante sa buhay na dapat kilala mo sarili mo, na dapat hindi mo binabypass yung sarili mong nararamdaman, binabypass yung sarili mong iniisip, dahil tayo, yung sarili natin ang dadalhin natin hanggang mamatay tayo. At kapag itong sarili natin, hindi natin mismo matanggap na kung anong identity natin as tayo, hindi na natin mamamalayan o hindi na natin makip yung sarili natin at hindi na natin nakikilala sarili natin, napakadelikadong sitwasyon nun. Kaya ang pinaniniwalaan ko, okay naman na may mga taong tinitingnan tayo as mabait. Okay, tingnan nyo lang ako na mabait. Antayin nyo na lang na makita ang bad side ko. Hindi, sa totoo lang, as tao, kailangan natin tanggapin na may kanya-kanya tayong personality. Hindi sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, ay makikip natin na pumeke. Kailangan natin tanggapin sa society ngayon na tao pa rin tayo. Na hindi tayo actor-actress na napaka-perfect, na hindi tayo perfect sa lahat ng panahon. At may down moments din tayo. May up man, may down. At yan ang mga isa sa mga rason kung bakit hindi dapat tayo na-define sa isa o dalawang world tag o ano man gusto nilang i-define sa atin. Okay? So, lumaya ka, maging malaya ka, have a free will, enjoy your freedom, enjoy mo yung freedom na binigay sa iyo ng Diyos at gamitin mo yan sa tama. Gamitin mo yan para tulungan ng ibang tao. Ayos, yun lang. Bye!